Ang karagatan ay kalmado, ang mga alon nito ay bumubulong ng mga lihim na walang nakakarinig. Sa ilalim ng tahimik na ibabaw na ito ay isang mabangis na digmaan ang nagaganap na nakatago sa mga mata ng mundo. Ang US Navy at Coast Guard ay nakikipaglaban sa mga kartel ng droga na gumagamit ng mga palihim na submarino upang magpuslit ng cocaine na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga makamulto na sasakyang dagat na ito ay dumudulas sa kalaliman na walang dalang mga sundalo, tanging ilegal na kargamento. Paano mo mapipigilan ang isang kaaway na nagtatago sa lilim ng dagat malayo sa masikip na mga lungsod at disyerto kung saan ang mga digmaan ay kadalasang nakakakuha ng mga ulo ng balita? Isang iba't ibang uri ng salungatan ang naganap sa malawak na karagatan. Ang labanang ito ay nananatiling tahimik, nakatago sa karamihan ng mga mata, ngunit ang mga epekto nito ay umaabot sa buong mundo. Nangunguna ang United States Navy at Coast Guard, hindi nakaharap sa karaniwang kaaway na may mga tangke o eroplano, ngunit nakikipagsagupaan sa mga tusong kartel ng droga na ginawang lihim na ruta ng pagpupuslit ang karagatan. Ang mga kartel na ito ay hindi umaasa sa mga sundalo o mga barkong pandigma. Sa halip, gumagamit sila ng mga palihim na submarino upang ilipat ang cocaine na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar mula sa South America patungo sa baybayin ng North America. Ang United Nations ay nag-uulat na ang drug trafficking ay isang $32 billion na industriya na nagtutulak ng karahasan at kaguluhan sa buong mundo. Ang dagat ay isang lifeline para sa ilegal na kalakalan na ito na ginagawang mahalaga ang gawain ng US Navy at Coast Guard para sa pambansang kaligtasan at pandaigdigang katatagan. Ang digmaang ito ay walang mga hangganan o malinaw na mga linya sa harapan, sabi ni Admiral John Smith ng US Navy. Ang may kaaway ay matalino at walang humpay, ngunit kami ay nakatuon sa pagtatanggol sa aming mga katubigan at komunidad. Ang mga submarino ng gamot na ito ay may kasaysayan na umaabot pa noong 1980s. Noon ang mga trafficker ay gumagamit ng mga pangunahing nakalubog na tubo na hinihila sa likod ng mga bangka upang itago ang kanilang mga kalakal. Ang mga naunang tool na iyon ay gumana ng ilang sandali na nakalampas sa mga patrol na may kaunting problema. Ngunit habang hinihigpitan ng mga autoridad ang kanilang mahigpit na pagkakahawak, ang mga kartel ay lumaban ng higit pang mga makabagong ideya. Ngayon gumagawa sila ng mga buong submarino sa mga lihim na taguan sa kalaliman ng mga kagubatan ng Colombia. Under mga sisidlan na ito, kadalasang 5 metro ang haba ay gawa sa fiberglass at kahoy na pinagsasama ang krudo na konstruksyon na may nakakagulat na kasanayan. Maaari silang sumisid sa ilalim ng mga alon, maghakot ng hanggang 10 tonelada ng cocaine at maglakbay ng 2,500 milya nang hindi humihinto para sa gasolina. Marami ang pininturahan upang tumugma sa ibabaw ng karagatan, habang ang iba ay gumagamit ng mga trick upang itago ang kanilang init mula sa mga thermal camera o radar. Noong 2023, isa sa gayong submarino ang nahuli sa baybayin ng Panama na puno ng 5 toneladang cocaine, sapat na upang bahain ang US East Coast sa loob ng ilang linggo. Ang mga tauhan nito ay lihim na nagsanay upang makaiwas sa maalon na dagat nang hindi nasisira ang ibabaw. Para sa Navy at Coast Guard, ang pagtuklas sa mga malabong craft na ito ay parang paghahanap ng bulong sa isang bagyo. Ang karagatan ay malawak at ang mga submarino na ito ay ginawa upang mawala. Ang tugon ng US ay lumakas habang ang banta ay lumaki. Noong 2025, iniulat ng Coast Guard ang pagsamsam ng mahigit 36 toneladang droga sa dagat, isang bilang na nagpapakita ng mga buwan ng pagsusumikap, matalas na katalinuhan at mga mapanganib na misyon na malayo sa lupain. Ang bawat toneladang kinuha mula sa mga kamay ng kartel ay nangangahulugan ng milyon-milyong nawala para sa kanila, at hindi mabilang na buhay ang naligtas mula sa pagkakahawak ng adiksyon. Ngunit ang hamon ay napakalaking.
Ang mga submarino na ito ay hindi lamang nagdadala ng droga, dala nila ang pag-asa ng kartel na malampasan ang pinakamahirap na hukbong dagat sa mundo. Ang Estados Unidos ay nakipagtulungan sa 12 mga bansa upang matugunan ang banta na ito na nagpapatunay na walang bansa ang maaaring manalo sa laban na ito ng mag-isa. Ang Operation Martillo na inilunsad noong 2012 ay minarkahan ang isang matapang na hakbang pasulong. Ang magkasanib na misyon na ito ng United Nations sa buong Amerikas at higit pa ay sakal ang mga ugat ng dagat ng kartel. Sa unang taon nito, nakakuha ito ng 339 traffickers at 101 sasakyang pandagat na nagdulot ng suntok sa mga smuggling network. Pagkatapos noong 2024, dinala ng Operation Orion ang laban sa isang bagong antas. Mahigit sa 60 bansa mula sa mga powerhouse tulad ng Australia hanggang sa mas maliliit na estado sa baybayin ang nagsanib puwersa para sa pinakamalaking kampanyang anti-drug naval kailanman. Sa loob ng 6 na nakakapagod na linggo, nahuli nila ang 225 tonelada ng cocaine na nagkakahalaga ng 8.5 bilyon sa kalye. Ang paghatak na ito ay hindi lamang nasaktan ang mga wallet ng kartel, ipinakita nito kung ano ang magagawa ng pagtutulungan ng magkakasama. Nagbahagi ang mga bansa ng mga tip barko at kaalaman sa paghabi ng web na nahirapang i-navigate. Kapag tayo ay magkasama, tinamaan natin ang kalakalan ng droga kung saan ito pinakamasakit, sabi ng isang opisyal ng Coast Guard. Gayunpaman, patuloy na dumarating ang mga kartel. Mayroon silang pera upang masunog at isang lasa para sa matapang na mga panganib. Sa bawat paghinto ng submarino, maaaring dumausdos pa rin ang iba nagpapakain sa siklo ng krimen at kawalan ng pag-asa. Ang pakikibaka na ito ay malayong matapos. Ang mga kartel ay umangkop ng kasing bilis ng mga humahabol sa kanila na pinipilit ang patuloy na pagbabago sa plano ng labanan. Ang susunod na seksyon ay tuklasin kung paano ang US at ang mga kasosyo nito ay bumaling sa mga bagong tool at diskarte upang manatiling nangunguna sa tahimik na digmaang ito sa walang katapusang kalawakan ng karagatan ng Pasipiko at Caribbean. Ang isang barko ay nakatayo bilang isang tahimik ngunit walang humpay na kalaban ng mga kartel ng droga, ang United States Coast Guard. Nakuha ni Cutter James ang lugar nito bilang pangunahing manlalaro sa paglaban sa ilegal na narcotics. Ang sasakyang ito ay hindi isang ordinaryong patrol boat. Ito ay isang high-tech na tagapangalaga armado ng mga advanced na tool at isang crew na bihasa sa pagsubaybay sa ilan sa mga pinakamailap na kriminal sa dagat. Noong unang bahagi ng 2025, natapos ni James ang isang misyon na yumanig sa pundasyon ng kalakalan ng droga. Sa paglipas ng 112 araw, nasamsam nito ang higit sa 48 libra ng droga, isang paghatak na nagkakahalaga ng mahigit $500 milyon sa kalye. Ito ay sapat na cocaine upang matususan ang isang mid-sized na lungsod sa Amerika para sa isang buong taon. Ang epekto ay kaagad. Ang mga kita ng kartel ay tumama ng husto dahil ang mga linya ng supply sa mundo ay magulo. Malinaw ang mensahe. Walang kargamento na ligtas mula sa abot ng barkong ito. Utang ng USCGC James ang tagumpay nito sa higit pa sa determinasyon. Ang lakas nito ay nakasalalay sa mga advanced na kagamitan at maingat na pagpaplano. Ang barko ay nagdadala ng mga drone na maaaring lumipad ng hanggang 18 oras nang hindi lumalapag. Ang mga makinang ito ay pumailanglang sa itaas ng karagatan. Ang kanilang mga matutulis na kamera ay pumipili ng maliliit na bangka mula sa milya-milya ang layo. Maaari pa nilang makita ang pangalan ng sisidlan na nakapinta sa gilid nito mula sa langit. Kapag may lumitaw, nakahina-hinalang target, mabilis na kumilos ang crew. Ang mga helicopter ay umaalis mula sa kubyerta, nagdadala ng mga koponan na handang sumakay at maghanap. Ang bawat galaw ay ginagabayan ng real-time na impormasyon na ginagawang isang lumulutang na command center ang James. Ang pinaghalong teknolohiya at pagtutulungan ng magkakasama ay ginawa itong isang bangungot para sa mga trafficker na minsan ay nag-isip na ang open sea ay ang kanilang palaruan. Ang mga kartel gayunpaman ay hindi nakatayo.
Nakagawa sila ng matatalinong paraan para makalusot sa mga patrol. Ang isa sa kanilang pinakamatapang na tool ay ang Go Fast Boat. Ang malilit na sasakyang ito ay ginawa para sa bilis na umaabot hanggang 8 na milya bawat oras gamit ang malalakas na makina. Pininturahan sa mga kulay ng asul o kulay abo, naghahalo sila sa mga alon at nananatiling mababa upang maiwasan ang pagtuklas. Sa 1 o 2 tripulante lamang ang sakay, nagiiwan sila ng maraming puwang para sa mga droga at gasolina. Ang isang bangkang Go Fast ay maaaring sumakay mula Colombia hanggang Caribbean o sa timog silangan ng Estados Unidos ng ilang oras. Ang mga mabilis na kidlat na pagtakbo ay ginagawa silang isang hamon upang mahuli. Ang Coast Guard ay lumaban sa isang espesyal na unit na tinatawag na HITRON, ang Helicopter Interdiction Tactical Squadron. Sinusubaybayan ng mga pangkat na ito ang mga bangka mula sa himpapawid at tinawag silang huminto. Kung magpapatuloy ang mga smuggler, ang mga sniper ay magpapaputok ng tumpak na mga putok sa mga makina na pinahinto ng ligtas ang barko. Ang high-stakes chase na ito ay naging regular na eksena sa tubig. Ang bilis ay bahagi lamang ng diskarte ng kartel. Umaasa din sila sa stealth na may mga low-profile na sasakyang dagat na kilala bilang mga LPV. Ang mga bangkang ito ay halos hindi tumaas sa ibabaw, kadalasan ay isang talampakan lamang ang labas ng tubig. Ang kanilang hugis at kulay ay nagmistulang mga ripple mula sa itaas at marami ang nagkukunwaring mga bangkang pangisda. Ang mga lambat at peking gamit ay nakaupo sa deck upang linlangin ang mga patrol na isipin na hindi sila nakakapinsala. Henry Celsius ng ibabaw, ang mga nakatagong espasyo ay naglalaman ng toneladang cocaine na hindi nakikita mula sa mga kaswal na pagsusuri. Ang ilang mga LPV ay gumagamit ng mga materyales na nagtatago ng kanilang init na ginagawa itong hindi nakikita ng mga thermal camera. Naghahabi sila sa mga abalang ruta ng pagpapadala na sinasabayan ng regular na trapiko. Ang pagtuklas sa kanila ay parang paghahanap ng bulong sa isang bagyo, ngunit patuloy na naghahanap ang Coast Guard. Sa ubod ng pagsisikap na ito ay isang command hub sa Florida na tinatawag na Joint Interagency Task Force South o JATF South. Pinag-uugnay ng sentrong ito ang Coast Guard, Navy, FBI, CIA at mga kasosyo mula sa ibang mga bansa. Mula sa base nito sa Key West, nangongolekta ito ng impormasyon mula sa mga satellite radar at mga tip na ibinahagi sa mga hangganan. Gumagamit ang mga eksperto doon ng artificial intelligence upang pag-aralan ang mga pattern ng smuggling at hulaan kung saan maaaring lumitaw ang susunod na bangka. Ang isang pangunahing tool ay ang heat map, isang digital na gabay na nagha-highlight sa mga pinakamalamang na landas ng smuggling batay sa mga talaan. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan sa mga commander na maglagay ng mga barko tulad ng James sa mismong lugar na kailangan nila. Kapag nakumpirma ang isang target, agad na lumabas ang alerto. Ang mga patrol ay lumipat ng posisyon, ang mga drone ay umaalis. Magsisimula na ang operasyon. Ang bawat tagumpay ay nagdaragdag ng mga bagong detalye sa mga mapa na nagpapatalas sa susunod na hakbang. Ang labanan sa dagat ay isang palaging pagsubok ng katalinuhan. Ginagamit ng USCGC James ang mga drone at helicopter nito sa malakas at mabilis na paghampas. Cartels counter na may mabilis na mga bangka at palihim na LPV palaging naghahanap ng puwang. Pinagsasama-sama ng JIATF South ang data at pagpaplano. Magkasama bumubuo sila ng pader laban sa daloy ng droga. Ngunit ang karagatan ay malawak at ang mga mangangalakal ay matigas ang ulo. Patuloy ang laban sa bawat misyon na humuhubog sa susunod na hakbang sa nagpapatuloy na digmaang ito. Ang mundo ng mga kartel ng droga ay naging isang komplikadong web ng maliliit at maliksi na grupo. Ang mga solong pinuno ay hindi na nagpapatakbo ng malalawak na imperyo na may mahigpit na kontrol. Sa halip hinati ng mga kartel ngayon ang kanilang mga operasyon sa magkakahiwalay na mga unit, bawat isa ay humahawak sa isang partikular na trabaho tulad ng pagpaparami ng mga gamot, pag-iimpake ng mga padala o mga bangkang naglalayag. Dahil sa nakakalat na setup na ito, mas mahirap silang mahuli.
Kung mapahinto ang isang grupo, ang iba ay patuloy na gumagalaw ng hindi nawawala. Tinatantiya ng United Nations na ang pagtutulak ng droga ay nagpapalakas ng 40% ng organisadong krimen sa buong mundo. At ang bagong estrukturang ito ay tumutulong sa mga kartel na manatiling matatag sa kabila ng mga pandaigdigang pagsisikap na isara ang mga ito. May pirasong sistemang ito ay nagdudulot ng makabuluhang gilid. Ang mga maliliit na unit ay nakakaalam lamang ng kanilang mga gawain, kaya ang pagkuha ng isa ay nagpapakita ng kaunti tungkol sa iba. Ang setup na ito ay nagbibigay daan sa mga kartel na makabangon ng mabilis mula sa mga pagsalakay o pag-aresto. Naglilipat sila ng mga plano sa ilang oras, pumipili ng mga bagong ruta o nagpapalit ng mga bangka para makaiwas sa mga patrol. Sa pamamagitan ng pagkalat ng kanilang trabaho sa maraming manlalaro, iniiwasan nilang mawala ang lahat sa isang suntok. Ang pagpapatupad ng batas ay nahaharap sa isang palaisipan na may mga nawawalang piraso na nagpupumilit na makita ang buong larawan. Ang kakayahang umangkop na ito ay ginawa ang mga kartel sa isang madulas na target, palaging isang hakbang sa unahan ng paghabol. Upang protektahan ang kanilang mga operasyon, ang mga kartel ay bumaling sa makabagong teknolohiya. Ang mga naka-encrypt na telepono ay isang kailangan na tool. Hinahayaan ng mga secure na device na ito ang mga smuggler na makipag-usap sa iba't ibang bansa, magplano ng mga drop-off at magbahagi ng mga update nang hindi natatakot na marinig. Madalas napatayan ang mga pulis na sinusubukang basagin ang mga mensaheng ito na naglalaho o nakakandado ng mahigpit. Ang tahimik na komunikasyong ito ay nagpapanatili sa mga plano ng kartel na nakatago kahit na ang mga barko at eroplano ay naglalakbay sa karagatan. Ang resulta ay isang network na nagpapagalaw ng mga droga na may katumpakan ng isang unit ng militar, ngunit ang pagiging lihim ng isang multo. Pinago din ng mga drone ang laro para sa mga smuggler. Ang maliliit na makinang ito ay umuugong ng mataas sa ibabaw ng tubig, nagbabantay sa gulo. Inisiskan nila ang mga baybayin daungan at mga patrol zone. Nakikita ang mga barko o sasakyang panghimpapawid ng hukbong dagat bago pa sila makalapit. Kung ang isang drone ay makakita ng panganib, ito ay nagbibigay ng senyales sa smuggling crew na maaaring magpabagal, magpalit ng direksyon o magtago ng kanilang mga kargamento. Noong 2022, isang drone ang nahuli na gumagabay sa isang bangka sa baybayin ng Mexico na tinitiyak na nakalusot ito sa isang Coast Guard cutter nang hindi napansin. Ang mga device na ito ay mura madaling palitan at mahirap makita na ginagawa silang perpektong lookout ng smuggler. Ang teknolohiya ng GPS ay nagdaragdag ng isa pang layer ng control. Gumagamit ang mga smuggler ng satellite navigation para matumbok ang mga eksaktong lugar sa karagatan kahit na sa mga bagyo o kadiliman. Sinusundan ng mga bangka ang mga preset na landas upang makasalubong ang iba pang mga barko o mag-drop ng mga gamot para sa pickup. Ang ilang mga pakete ay nagsisync sa mga GPS tracker na nagpapahintulot sa mga kartel na mahanap ang mga ito sa ibang pagkakataon. Kung ang mga patrol ay masyadong malapit, ang katumpakan ng pinpoint na ito ay nangangahulugan na ang mga smuggler ay hindi na umaasa sa hula o nakikitang mga marker. Mayroon silang tumawid sa malawak na tubig nang may kumpiyansa dahil alam nilang ligtas ang kanilang ruta. Ang teknolohiyang ito ay ginawang mas maayos at mas komplikado ang pagpupuslit. Ang karagatan ay nananatiling paboritong highway ng kartel. Ang laki nito ay nag-aalok ng takip na nagpapahintulot sa kanila na ilipat ang malalaking load na malayo sa mga mata. Ang mga abalang shipping lane ay nagtatago ng kanilang mga bangka sa gitna ng regular na trapiko. Gayunpaman, ang pinakamahirap sa kanila na huminto ay ang kanilang patuloy na pagbabago. Pinaghahalo nila ang mga ruta at taktika, pinapanatili ang mga patrol na hulaan. Isang araw, ang isang kargamento ay maaaring makalusot sa isang masikip na daungan. Susunod, maaari itong tumawid sa isang tahimik na kahabaan ng dagat.
Pinipilit ng hindi mahuhulaan na ito ang mga autoridad na pag-isipang muli ang kanilang mga plano araw-araw na ginagawang pagsubok ang laban kung sino ang mas mabilis na umangkop. Ang paglaban sa mga kartel ng droga sa bukas na dagat ay isang komplikadong palaisipan na nangangailangan ng higit sa lakas o bilis. Ang tagumpay ay nakasalalay sa isang maingat na pinagtagpi na network ng mga tool at pagtutulungan ng magkakasama na umaabot sa mga karagatan upang harangan ang mga ilegal na droga bago sila makarating sa lupain. Ang Estados Unidos na minsang humarap sa hamon na ito nang mag-isa ngayon ay naninindigan sa balikat sa mga kaalyado sa buong mundo. Magkasama silang nagpapakalat ng mga barkong pandigma, helicopter surveillance plane at drone sa sabay-sabay na pagsisikap na madaig ang mga trafficker. Binago ng pandaigdigang partnership na ito ang labanan na ginawang mahigpit na binabantayang hangganan ang malawak na dagat. Ang mga magkakatulad na bansa ay nagdadala ng mga natatanging lakas sa misyon. Ang mga bansang tulad ng Canada, France, Colombia at Netherlands ay nag-aambag ng mga barko at kadalubhasaan na nagpapatrolya kasama ang US Navy at Coast Guard. Sa klaw ng mga operasyong ito ang mga tubig sa baybayin at malalim na internasyonal na mga zona sa Pasipiko, Atlantiko at Caribbean. Ang layunin ay bantayan ang mga kritikal na daanan sa pagpapadala kung saan inilalabas ng mga kartel ang kanilang mga kargamento. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mapagkukunan, ang mga bansa ay lumilikha ng mas malawak na abot na tinitiyak na ang mga smuggler ay may mas kaunting mga lugar ng pagtataguan. Noong 2023, hinarang ng magkasanib na mga patrol sa Caribbean ang Durwal sasakyang pandagat sa loob ng isang buwan na nasamsam ang mga droga na nagkakahalaga ng $200 million. Ang gayong mga tagumpay ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagtutulungan sa kabila ng mga hangganan. Ang bawat tool sa arsenal na ito ay gumaganap ng isang natatanging papel. Ang mga barkong pandigma ay kumikilos bilang mga lumulutang na base na nilagyan ng radar at sonar upang makita ang mga hindi pangkaraniwang paggalaw na milya-milya ang layo. Ang kanilang sukat at hanay ay nagbibigay daan sa kanila na manatili sa dagat ng ilang linggo. Pinapanood ang mga lugar kung saan madalas na dumaraan ang mga smuggler. Ang mga helicopter ay nagdaragdag ng bilis at kakayahang umangkop swooping upang habulin ang mga mabibilis na bangka o sumakay sa mga kahina-hinalang sasakyang dagat. Ang mga surveillance plane ay pumailang lang ng mataas na sinusuri ang malalawak na kahabaan ng tubig sa ilang oras. Ang mga maliliit at tahimik na drone ay lumilipad sa itaas ng mga alon na nagbibigay ng mga live na larawan sa mga commander. Ang halo ng mga platform na ito ay bumubuo ng isang layered defense na ginagawang mas mahirap para sa mga kartel na makalusot ng hindi napapansin. Ang pinagkaiba ng discarding ito ay ang tuloy-tuloy na koordinasyon nito. Agad na dumadaloy ang impormasyon sa pagitan ng mga unit. Maaaring makita ng drone ang isang bangka na kumilos ng kakaiba at ipadala ang lokasyon nito sa isang barkong pandigma. Ang isang eroplano ay maaaring makakita ng mahinang signal mula sa isang nakatagong sasakyang dagat at gagabay sa mga helicopter patungo sa pinangyarihan. Ang patuloy na pagbabahaging ito ay lumilikha ng isang web na kumukuha ng mga smuggler bago nila napagtantong nakita na sila. Ang sistema ay umaasa sa tiwala sa pagitan ng mga bansa na ang bawat isa ay nag-aambag ng data mga barko o mga piloto upang mapanatiling malakas ang network. Tinitiyak ng pagtutulungan ng magkakasamang ito na walang isang bansa ang nagdadala ng buong bigat ng laban. Ang mga drone ay naging game changer sa pagsisikap na ito. Nilagyan ng mga advanced na camera, maaari silang lumipad ng ilang oras malinaw na nakikita sa kadiliman o masamang panahon. Nahuhuli nila ang mga banayad na palatandaan mula sa itaas, isang wake ng bangka, isang biglaang pagliko o isang nakatagong hugis sa tubig. Noong 2024, isang drone sa baybayin ng Ecuador ang sumubaybay sa isang smuggling boat sa loob ng 10 oras na gumabay sa isang barkong pandigma ng US
na agawin ang 3 toneladang cocaine. Ang katumpakan na ito ay nagpapahintulot sa mga puwersa na kumilos ng may kumpiyansa na tumatama sa tamang sandali. Binabawasan din ng mga drone ang mga panganib, pinapanatiling ligtas ang mga crew habang kumukuha ng mga kritikal na ebidensya. Ang pinag-ugnay na diskarte na ito ay higit pa sa paghinto ng mga individual na pagpapadala. Sinisira nito ang buong operasyon ng kartel. Ang bawat bangkang nahuli ay naantala ang paghahatid at nagtataas ng mga gastos. Pinipilit ng bawat pag-agaw ang mga trafficker na pag-isipang muli ang kanilang mga plano na lumilikha ng kaguluhan sa kanilang mga network. Ang presyon ay nagdaragdag na ginagawang hindi maaasahan at mas mahal ang smuggling. Sa paglipas ng panahon, pinapahina nito ang pagkakahawak ng kartel na nagpoprotekta sa mga komunidad na malayo sa dagat. Ang diskarte ay hindi tungkol sa isang malaking panalo, ngunit pagbuo ng isang sistema na gumiling pababa sa kalakalan ng droga ng hakbang-hakbang. Ang sukat ng pagsisikap na ito ay sumasalamin sa lumalaking banta ng pandaigdigang trafficking. Gumagana ang mga kartel sa mga kontinente gamit ang dagat upang iugnay ang kanilang mga supply chain. Ang US at mga kaalyado nito ay bumuo ng nagkakaisang prente, pinagsama-samang teknolohiya at determinasyon na tubugma sa abot na ito. Ang kanilang trabaho ay nagpapatunay na ang isang pinagsamang problema ay nangangailangan ng isang nakabahaging solusyon. Gayunpaman, ang dagat ay nananatiling isang malawak at nakakalito na larangan ng digmaan at ang mga kartel ay naghahanap ng mga bagong trick. Ang susunod na yugto ng laban na ito ay susubok kung gaano kahusay ang pandaigdigang lambat na ito. Ang US Navy Coast Guard at mga pandaigdigang kaalyado ay lumalaban ng walang pagod upang ihinto ang mga kartel ng droga sa dagat gamit ang advanced na teknolohiya at mahigpit na pagtutulungan ng magkakasama. Ang mga kartel ay patuloy na umaangkop sa mga bagong trick sa kabila ng malalaking panalo na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. Ang labanan ay nananatiling mabangis, ngunit sa United Nations at mga makabagong kasangkapan patuloy ang pag-asa na talunin ang nakatagong kalaban na ito.